Noong kasagsagan ng kanyang kasikatan, kailangan mong pumila ng 3 oras para lang makatikim sa kanyang Diwata Paris Overload. Dati, dinadayo siya ng mga vlogger at artista dahil sa kanyang tagumpay. Pero ngayon, ang dating hari ng parisan, balik kalsada at muling nagtutulak ng kariton. Sa video na ito, hihimayin natin ang masakit na katotohanan sa likod ng pagkalugi na negosyo ni Diwata. Scam nga ba ang dahilan? Maling diskarte? O dahil nga ba sa kanyang ugali? Alamin natin. Si Deo Balbuena, o mas kilala sa pangalang Diwata, ay pumasok sa negosyo ng pares na noon ang kanyang Diwata Paris Overload. Noong unang bahagi ng 2024, nagsimulang kumalat ang mga video ng kanyang parisan sa Pasay City dahil sa kakaibang overload combo. Pares, bagnet, unli rice, unli soap at soft drinks sa halagang 100 pesos. Abril 2024, ito ang peak o pinakasikat na panahon ni Diwata. Dito siya itinampok sa mga malalaking TV programs gaya ng May Puhunan at nakapanayam ng mga sikat na vloggers. Sa bawat kanto, ramdam mo ang kanyang pangalan. Pinagkakaguluhan ng mga tao, pinipilahan at dinarayo mula pa sa mga malalayong lugar para lang matikman ang kanyang pares. Sa peak ng kanyang negosyo, tila walang magkakatalo sa kanya. Pero gaya nga ng kasabihan, ang taas ng lipad, mas malakas ang bagsak. Napansin na rin ng ilan ang pagbabago ng ugali ni Diwata, ang pag-i-snub sa mga tao na gustong magpapapicture sa kanya. Ngunit hindi lahat ay perpekto. Hindi alam ni Diwata na ang lahat ng bagay ay pwedeng magbago. Ang kasikatan ay lilipas din. Ang dati-rati pinipila, ngayon halos walang kliyente. Ang ilan sa kanyang mga branch ay nagsara na. Ang negosyo na minsang tinaguri ang matagumpay, ngayon nag-iisa at nalulugi. Ngayon, si Deo Balbuena ay makikita na lamang sa lansangan. Nagtitinda para kumita ng kahit konteng pera. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya, pero ito ang realidad. Para sa kanya, bawat araw ay laban para makaraos. Mula sa kasikatan, sa karangyaan, hanggang sa simpleng pamumuhay sa lansangan, ito ang kwento ng pagbabago at pagsubok. Sa ilang panayam, sinabi ni Diwata na ang dahilan ng pagkalugi ng kanyang negosyo ay dahil sinamantala ng mga tinagurian niyang business partner ang kanyang kasikatan para magbukas ng mga branches sa Quezon City, Caloocan at Laguna gamit ang pangalang Diwata Paris Overload. Wala siyang kinita sa franchise. Kahit ginamit ang kanyang brand, inamin ni Diwata na wala siyang natanggap na share, royalty fee o kahit barya mula sa mga ito. Imbis na kumita, siya pa ang naagrabyado at naiwanan ng utang. May mga obligasyon siya tulad ng upa at kuryente na aabot sa 300,000 pesos sa isang branch na sa kanya ipinababayad kahit hindi niya kontrolado ang operasyon. Inamin niyang hindi niya lubos na kilala ang mga taong nakipag-partner sa kanya. Lumapit lang daw ang mga ito noong sikat siya. Sunod-sunod din ang kanyang mga problema nang sunod-sunod siyang nakulong dahil sa identity theft at issues sa kanyang negosyo. Dahil sa mga pangyayaring ito, idineklara niyang bankrupt na ang kanyang expansion business noong Hunyo at bumalik muna siya sa pagiging ambulant vendor gamit ang kariton. Sa kabila ng pagdeklara ng bankruptcy noong Hunyo 2025, may mga naipundar pa rin si Diwata mula sa kanyang kinita noong kasagsagan ng kanyang pagsikat noong 2024. Inamin ni Diwata sa isang interview ngayong Pebrero 2026 na nakabili siya ng bahay sa Cavite. Pinag-isipan niya rin ang lumipat doon para sa mas tahimik na buhay at para makaiwas sa stress ng lungsod. Noong May 2024, nakatanggap siya ng tinatayang 5 milyong halaga ng cash at mga regalo, kabilang na ang isang house and lot mula kay Rosmar Tan. Ang mga ganitong donasyon ay nagsilbing safety net niya kahit na nalugi ang mismong operasyon ng kanyang parisan. May mga personal na gamit at asset pa rin siyang hawak gaya ng gold investment, sasakyan at iba pa. Bagamat bumalik siya sa paglalako, hindi ito nangangahulugan na wala siyang pera. Ang kwento ni Diwata ay isang malaking aral para sa lahat, lalo na sa mga nagsisimula ng negosyo. Hindi sapat ang sikat ka, kailangan ay alam mo kung sino ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa tingin nyo, naging pabaya ba si Diwata sa kanyang desisyon? O sadyang naging biktima lamang siya ng mga mapagsamantala? O isa ba sa dahilan ng bankruptcy ng kanyang negosyo ay ang kanyang ugali? I-comment nyo ang inyong opinion sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.